good day everyone, especially to you, sir. After the recent natural hazard that we all experienced, I am hoping that everybody are safe, and of course, I thank you for spending time watching this video, and hoping also that even though this is just a video reporting, you will still learn from this. So my topic is just a continuation of Miss Monsanto's report that talks about the basic table setting. But this time, we will be focusing more on formal buffet style setting. So I really believe na kini nga topic is very familiar na sa ato ang tanan tungod kay ato ni siyang ma-encounter, ato ni siyang makitaan, ma-experience during the time nga maka-receive tag invitation sa isa ka event nga very formal, or to be more specific kay kini nga kuan siya something like a catering sa ato, di ba? So, let's proceed. On the first slide, it says that this is more elegant and organized type of table setting used during special occasions like weddings, banquets, or celebrations where food is served in buffet style. So, pag sinabi nating mga wedding ceremonies, mga banquets, mga celebrations, usually good, ang table ana is kanang very long. Kuan gyud siya, taas kayo siya nga table, and on the top of that table kay punong-puno siya ng mga pagkain, no? Aside from the food, kay naagyud dira atanan ang kuan kanang mga table, mga baso. So mao na siya. And then even though guests serve themselves from the buffet, their dining table should still look elegant and organized. So kana siya, no, kanang long table na anaman tanan ng mga butang, even the food. So ang guest ana is kanang pwede silang mo serve sa ilang kaugalingon. So pero sa something like kapag mag-catering po na time nga dili ang guest ang mo serve sa ilahang kaugalingon, but then mag-fall in line sila tapos hataga na sila og pagkaon. But there ayun siya, no, kana siya nga kind nga table setting ang atong istoryahon. And then their dining table should still look elegant and organized. So bisan pa og sila mismo ang mag-serve sa ilahang kaugalingon, kay ang table gyud sa ilaha is kanang very elegant gyud siya og very organized. Dili siya watak-watak gani, dili siya gubot na bisag asa ra ibutang ang mga baso, bisag asa ra makuha nimo ang plato, bisag asa ra ka makuha og kanang sudan, basta kay layo-layo, basta dili siya gubot kaayo tignan. So each utensil and glass has a specific place. Has a specific place and purpose. So diri nga kind na table kay kanang kung asa nakabutang ang baso gyud, ang mga utensils, ang mga plates, kay diha gyud na sila tungod kay mauna ang specific place gyud para sa ilaha. And of course, naana ang mga butang niya na tungod kay na sila purpose. So the setting shows attention to detail and respect for guests. So kapag makita nato na siya nga kuan nga kanang style sa isa ka table, kay of course makakuan siya og attention, and of course makakuan siya og respect sa guest, meaning very formal gyud ang isa ka event. So let's talk about the parts and the placement. So on the top of that table kay naagyud na sila mga kuan kana mga kind na mga things na atong gamiton para sa atong pagkaon, no? So first we have here the service plate or the charger. This is a large decorative plate placed first. Smaller plates go on top. So kini nga plato is dili lang siya basta-basta nga simple plate, but naa siya decorations. I don't know if nakakita na mo ana, kay ako kay murag buya pa. Pero kuan mao ni siya sa isa ka formal buffet style na asya big plate, maugyud na ang pinakauna nga mabutang dito sa table, and then musunod na dayon tong mga mas maliliit pa na mga plato na gagamitin natin kapag kakain na tayo, no? And then sunod is the dinner plate used for the main course, often stacked or handed to guests at the buffet line. Mauna man ni ang dinner plate. Kapag sinabing dinner plate, of course mauna ni ang plato na atong kananan, atong gamiton para sa atong mga atong gamiton para ibutang ang atong mga pagkaon. So usually gyud ni siya nakabutang ni siya sa kanang kuan nakastack lang siya
kanang makitaan gyud dato kapag catering na mga platong nakapile or sometimes kay di ba kay nakapile man siya. So ang kuan ang ang nag-catering kay ihatag to dito sa mga guest, mao na ang atong butangan sa atong mga pagkaon. So mao na siya ang dinner plate. And then next is the forks. Familiar naman mo sa forks, no? Placed on the left. Salad fork outside and then the dinner fork inside. So, kapag sinabi naman natin kuan, kaning fork kay tinidor ni siya pero dili lang siya isa ka tinidor na normal gyud na tinidor kanang dako gani dili na siya. Kuan naay gamay ug naay dako. Kapag sinabi natin salad fork outside, mao nitong gamay nga fork, gamay nga tinidor. Kapag sinabi naman nating dinner fork, mao na ang atong gamiton during sa atong pagkaon sa mga sudar o kanon. Mao na siya. So kanang kuan, kanang dinner fork naagyud na siya beside the plate. Tapad yun na siya sa imong plato. And then kanang fork sa salad fork kay musunod na siya sa imong dinner fork. Tapad na siya. So next is the knives and spoons on the right. Knife next to the plate and spoon next to the knife. So kining knives of course kapag mga dato, di ba? Or kapag nata sa mga banquet kay naaman na beef steak na dako kaayo, so need yun na siya og knife. And then kini nga knife usually gyud, not usually but then specific yun siya na nakabutang beside the plate on the right side sa imuhang plate. Mag-una dira ang of course the knife and then musunod ang imong spoon. Mao na ang imong gamiton kapag mukhaon ka, of course, ang spoon. And then next is the glassware. Placed above the knives includes a water glass, wine glasses, and sometimes a champagne flute. So kini nga glass kanang dili gani siya normal glass na kuan straight ra gani, dili na siya na glass ang usually ginagamit during the buffet style. Formal buffet style. Ang usually gyud kay kanang kuan kanang glass nga naay hawiranan sa ilalom. Mauna ang usually gamiton during the ingani nga mga event, mga banquet. So naka-place siya asa daw kuno on the above the knife. So naaman siya sa right side ang knife and the spoon. So ang baso ana is naka-place siya above your knife, above the knife na placement. And then dili lang siya, sometimes kay dili lang na siya isa ra ka baso. Kuan gyud siya duha. Mao na ang gitawag nga water glass ug ang wine glasses. Next is the napkin. Folded neatly placed on the plate or to the left of the forks. Kini nga napkin ana siya no kanang para dili ka of course pala di madumihan, malaglagan ang imong baro ng mga pagkaon, di ka madumihan. So kini nga napkin is asa man daw kuno siya nakabutang on the plate. Ibig sabihin sometimes naana siya sa ibabaw sa plato nakabutang, and then of course naka-fold yun na siya, very neat, and then folded yun siya ng properly. Or to the left of the forks. Sometimes naa siya sa top sa kuan sa plato, ug sometimes po naiiban nga magbutang siya beside the fork on the left side. And then next is the centerpiece or place card. Adds decoration or indicates seating arrangement. So kining centerpiece or place card kinitong mga taring-taring na ginabutang nila usually sa isa ka table. It may be a flower or something na mag-add siya og decoration sa table. Og kinipod siya, dili lang ni siya basta-basta nga decoration, but mag-indicate siya sa seating arrangement. So example is kanang makita nato gani sa catering no, na kapag naa diri ang kuan, meaning dira ra kataman ang isa, next na pod nga tao ang muupo sa imong lingkuranan, maupod na napod siya kanang spacing gani. Ang spacing ana na kanang centerpiece
ang spacing ana maupod na ang spacing kung asa mo lingkod ang guest. So I will be showing you a picture, a sample picture of my topic. So mao na siya lantawa. And then that's all for my topic today. Thank you for listening, and God bless you all, and stay safe.